Sa pagsisimula ng kwento, habang nakikipagtalo si Momo sa kanyang boyfriend dahil nanghihingi ito sa kanya ng pera na pag hindi siya binigyan ay hindi siya makikipag-date. Sa inis ni Momo ay sinipa niya ito ngunit naharangan ito ng kanyang boyfriend. Agad na gumanti ng sipa ang kanyang boyfriend. Sa pagtayo ni Momo habang paalis ang kanyang boyfriend ay sinabihan niya ito ng masasakit na salita. Habang nakayuko sinabi ni Momo na ay comfort siya ng kanyang mga kasama dahil yun ang kanyang unang boyfriend. Sinabi ni Momo na kaya niya ito nagustuhan ay dahil gusto niya ang malalakas na lalaki katulad ni Ken Takakura. Habang naglalakad sa hallway nakita niya ang isang nerd na binubuli kaya nilapitan niya ito upang mapigilan din ang pangbubuli. Sa pag-alis ni Momo sinundan ito ng nerd at sinabi na kung fan ba si Momo ng supernatural na pangyayari. Ngunit sinagot ito ni Momo na hindi niya hilig ang tungkol sa mga UFO. Dahil sa sobrang kulit nito ay ang dahilan kaya walang siyang kaibigan. Nalungkot naman ito. Nang makita ito ni Momo ay bumalik ito para kuhanin ang textbook at ibalik ito. Sinabi na hindi siya naniniwala sa alien pero naniniwala siya sa mga multo. Tinawanan siya nito dahil hindi daw totoo ang mga multo. Dahil dito ay nagtalo ang dalawa dahil sa kanilang magkaibang paniniwala sa mga alien at multo. Pinagyabang naman ni Momo na ang kanyang lola ay isang spirit medium at tinanong niya ito kung nakakita na ba ito ng mga nasapian na tao. Dagdag pa ni Momo na kung nakasakay na ba ito sa UFO. Sa patuloy na pagtatalo ng dalawa nakita sila ng kanyang mga kaibigan at sinabi na isang otako naman ang hinahabol nito. Hinamon ni Momo ito na kapag totoo ang mga multo ay magiging utusan niya ito. Gayon din naman sinabi ng nerd na kapag totoo ang mga alien ay magiging utusan niya rin ito. Kinagabihan nagpunta si Momo sa isang abandonadong ospital para patunayan na hindi totoo ang mga alien. Habang ang nerd ay nagpunta sa isang pinagbabawal na tunnel para patunayan na walang multo. Noong kabataan ni Momo ay lagi siyang niloloko dahil ang kanyang lola ay isang spirit medium. Nagagalit din siya pag nadadamay ang kanyang pamilya dahil mahal na mahal niya ang kanyang lola at maging ang trabaho nito na spirit medium. Yun ang dahilan niya kaya siya naniniwala sa mga multo. Sa patuloy na paghahanap ng dalawa nakakita ang nerd ng bakas ng paa. Nang bigla niyang makita ang isang matandang multo. Kaya mabilis siyang tumakbo palabas dahil sa sobrang takot. Habang sinabi ni Momo sa telepono na kahit anong mangyari ay huwag niyang papaunahin ang Turbo Granny dahil pag natalo siya nito ay masusumpa siya. Sa pagtakbo ng Turbo Granny mabilis nito naabutan ang nerd. Dahil dito ay nagpa siya si Momo na puntahan ito nang biglang may lumabas sa kanyang likod na tatlong alien. Matapos habulin at mahuli si Momo, dinala nila ito sa isang spaceship at sila ang mga Serpoians. Dagdag pa nila na wag ito matakot dahil sila ay pala kaibigan. Sinabi naman ni Momo na pakawalan siya dahil gusto na niyang makauwi. Pinaliwanag ng alien na ang lahi nila ay puro lalaki lamang kaya ang balak nila ay makipagtalik kay Momo para sa kanilang lahi. Dahil ayaw pumayag ni Momo ay pinatulog ito ng alien. Bago pa gawin ng alien ang kanilang balak ay may tumawag sa telepono ni Momo. Sa pagkuha na telepono ay may sumipa sa muka nito. Lumabas ang Turbo Granny at agad na kinagat ang pang-ibaba ng alien. Ito pala ay ang nerd na sinumpa ng Turbo Granny. Agad naman humingi ng tulong si Momo dito ngunit humingi rin ito ng tulong dahil hindi niya kontrol ang kanyang sarili. Sinabihan siya ng alien na umalis na dahil kung hindi ay papatayin siya nito. Agad na umatake ang alien pero mabilis na tumatakbo ito at agad na kinagat ang ulo ng alien. Sinubukan naman niyang atakihin ang natitirang alien ngunit ginamitan siya nito ng atake ni Ultraman. Dagdag pa ng alien na hindi nila akalain na agresibo ang mga tao. Sinabi naman ng nerd na dahil wala siyang kaibigan ay akala niya ay magiging kaibigan niya ang mga alien. Dahil noong bata pa siya ay palagi siyang gumagawa ng paraan para matawagan ang mga alien pero hindi sila dumarating. Dahil palagi din siyang binubuli sa school at walang may pakialam sa kanya. Pero si Momo lang ang lumapit sa kanya kaya hindi niya hahayaan na mapahamak si Momo kahit pa siya ay maging halimaw. Pero muli siyang inatake ng alien na nakapagpabagsak sa kanya dahil ayaw ng alien na makipagkaibigan sa bayolenteng mga tao. Muling nagpatuloy ang alien sa kanilang balak kay Momo nang maalala ni Momo ang tinuro sa kanya ng kanyang lola kung paano gumamit ng chi dahil doon ay nakawala siya. Nagpasalamat siya sa kanyang lola at sinipa ang alien at tumalsik ito sa labas ng gusali.
Habang hinahanap niya ang nerd ay mula sa itaas ay inatake siya nito ngunit nagawa niya itong harangan. Nagawa naman ni Momo na mapalabas ang Turbo Granny sa katawan nito. Pero naiwan pa rin ang sumpa ng Turbo Granny at umalis na ito. Habang nasisira ang spaceship ng alien ay tumama ito sa gusali at bumagsak sa lupa. Sa paglabas ng dalawa ay sinabi ni Momo na naniniwala na siya sa alien dahil nakidnap siya nito. Naniniwala din ang nerd sa multo dahil sinumpa siya nito. Sa pangyayari ay hindi na nila alam ang kanilang gagawin dahil hindi makokontrol ng nerd ang sumpa pag hindi ito pipigilan ni Momo gamit ang psychic powers. Humingi ng tawad ang nerd na hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Sinabi naman ni Momo na suotin niya ang kayang uniform. Ngunit binanggit nito na magdamit ito dahil hindi siya makapagsalita ng maayos. Tumibok naman ang puso ni Momo at inakala niya na dahil ito sa linya ni Takakura. Tinanong ni Momo ang pangalan nito. Sinagot ito na siya si Ken Takakura na ikinabigla ni Momo. Nagagalit si Momo dahil ayaw niyang tanggapin ang pangalan ng nerd na Ken Takakura. Sinabi ni Ken Takakura na kahit ano pang sabihin niya ay wala itong magagawa dahil yun talaga ang pangalan niya. Napahiga sa inis si Momo at pinapatahimik siya dahil ayaw niyang marinig ang sinabi ni Ken Takakura. Muling bumalik ang sumpa kay Ken Takakura. Nang makita ito ni Momo ay nagulat ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan na nakapagpatalsik dito. Gumawa ng patakaran si Momo na bawal nang gamitin ang pangalan ni Ken Takakura. Agad naman niya itong sinang-ayunan. Dahil mahilig si Ken Takakura sa occult o mga supernatural na pangyayari. Pinangalanan niya itong Okaran, dahil papatayin siya nito pag hindi ito sumunod. Pero pinipilit pa rin ni Okaran na yun talaga ang kanyang pangalan. Natutuwa naman si Momo dahil agad itong pumayag sa kondisyon niya. Inaasar ito ni Momo dahil mukha daw itong masaya pag tinatawag siyang Okaran. Napautot naman si Okaran dahil masyado daw siyang pinipressure ni Momo. Dahil inabutan na sila ng umaga. Sinabi ni Momo na hindi na magpapakita ang Turbo Granny dahil tuwing gabi lang nalabas ang mga multo. Inaya ni Momo si Okaran na doon muna sila sa bahay nila. Pagdating sa bahay sinabi ni Momo na istrikto ang lola niya sa mga lalaki at muntik na din patayin ang kanyang dating boyfriend. Sa paghakbang ni Okaran ay bigla itong nasunog. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para itapon si Okaran sa tubig. Humingi si Momo ng sorry dahil meron palang proteksyon na nakalagay sa bahay nila. Tinanggal ni Momo ang proteksyon at pinasubok muli ni Momo si Okaran na pumasok. Dagdag ni Momo na pag muli itong nag-apoy ay papaliparin niya ulit ito sa tubig. Tuwang-tuwa naman si Momo dahil sa itsura ng buhok nito. Pagdating sa kwarto pinasara ni Momo ang pinto. Ngunit muling bumalik ang sumpa. Naiinis naman si Momo at pinatalikod na lang niya ito habang nagbibihis. Tinanong ni Momo kung nakuha ng Turbo Granny ang ari nito. Tinignan ito ni Okaran at nawala nga ang kanyang pag-aari. Inasar ito ni Momo at sinabi na gusto niya rin itong makita pero tumanggi si Okaran dahil nahihiya siya. Hindi na alam ni Okaran ang gagawin niya dahil sa nangyari sa kanya. Muling nagsisihan ang dalawa kung sino ang may kasalanan sa kanila at sinabi ni Momo na si Okaran ang may kasalanan dahil sa sobrang daldal nito. Nagpaliwanag si Okaran dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataon dahil gusto niya lang magkaroon ng kaibigan. Kaya pinilit niyang makipag-usap kay Momo noong araw na iyon. Malungkot naman sinabi ni Okaran na hindi si Momo ang tipong pwedeng kausapin ng simpleng tao na katulad niya. Humingi ito ng pasensya kay Momo dahil sa nagawa niya. Sinabi ni Momo na kaya walang kaibigan si Okaran dahil siya ang umiiwas. Tinanong ito ni Momo kung may gusto ba siyang sabihin sumagot lang ito ng pangit. Dahil doon ay muling nag-away ang dalawa nang may marinig silang tunog sa ibaba. Nagtataka si Momo dahil na ngayon niya lang narinig ang doorbell na iyon dahil meron silang dalawang doorbell isa para sa tao at isa para sa masasamang espiritu. Nang maalala niya na dahil ito sa pagtanggal niya ng proteksyon sa kanilang bahay. Dumaan sila sa likod para ibalik ang agimat ngunit sa paglabas nila ay wala silang nakita. Napansin nila na biglang nagbago ang lugar at wala itong labasan. Naisip ni Momo na idikit ang agimat ngunit natatakot si Okaran dahil baka siya ay masunog nito. Nagtaka naman si Momo at biglang nagdugo ang kanyang ilong. Pagtingin niya kay Okaran ay ganun din ang nangyayari dito, dahil ito sa maitim na usok na nakapaligid sa kanila.
Sa paglingon nito nakita niya ang isang multo na naglalabas ng maitim na usok sa bibig nito. Sinabi ng espiritu na sila talaga ang hinahanap nito dahil nagkasala ang dalawa at hindi tumupad sa kasunduan. Biglang umatake ang espiritu dahilan para mawasak ang pader at malaglag ang agimat. Nang mapansin nila ito ay agad silang tumakbo ng mabilis. Ngunit patuloy pa rin sa pag-atake ang espiritu. Dahil gustong kunin ng espiritu ang organ ng dalawa muli itong umatake ngunit nakaiwas ang dalawa at tumakbo para magtago. Sinabi ni Okaran na alien ang humahabol sa kanila ang halimaw na Flatwoods. Na unang nakita sa Amerika at sa Japan naman ay sa lugar ng Yamanashi nakita. Nakilala bilang alien na may 3 metro ang tangkad. Nagtaka naman si Momo dahil gumana ang kanilang doorbell na para lamang sa mga espiritu. Hindi niya akalain na gagana din sa alien dahil madami din nagsasabi na maraming pagkakapareho ang mga multo at mga alien. Nang maalala ni Momo na kaibigan ito nang kumuha sa kanya. Kailangan na nilang talunin ito dahil mamamatay sila dahil sa lason. Unti-unti naman nagbabago si Okaran nang biglang may sumabog sa likod. Agad silang lumipat sa kabilang bahay. Bago pa tuluyan na magbago si Okaran ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para pigilan ito. Napansin naman ni Okaran na hindi bumalik sa dati ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi niya kay Momo na siya na ang lalaban dito at pakawalan ng sumpa. Tinanong ni Okaran si Momo kung kaya bang pakawalan ng sumpa at pigilan ang epekto nito sa kanyang pag-iisip. Sumilip ang alien at umatake. Dagdag pa ni Okaran na baka magamit niya ang kapangyarihan ng Turbo Granny. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan kay Okaran at nagbago ang itsura nito. Sa muling pag-atake ng alien agad nila itong naiwasan. Habang nagtatalo ang dalawa lumapit ang alien at hinarap din ito ni Okaran. Biglang umatake ang alien pero kinagat niya ang mga daliri nito at nadidismaya din siya sa kapangyarihan ng Turbo Granny. Namangha naman si Momo sa kanyang nakita. Sa mukha ng dugo si Okaran. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng alien para umatake. Hinila ni Momo si Okaran gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi kaya ng katawan ni Okaran ang kapangyarihan ng Turbo Granny. Iniisip nito kung papaano ba nila matatalo ang alien. Napansin ni Momo na ang ginagawa ng alien ay isang sumo wrestling. Nakaisip ng plano si Momo at sabay silang umatake diretso sa paa ng alien. Sa pagbagsak nito ay natunaw ang kamay ng alien. Pero nahuli nito si Momo at ibinato sa malayo. Dagdag pa ni Momo na siya na ang bahala dito. Tuloy-tuloy na suntok ang ginawa ng alien kay Momo. Dahil sa suntok na ginawa ng alien ay nakagawa ito ng butas dahilan para makalabas ng kaunti sa kanilang gate. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para hilahan si Okaran sa kanya. At idikit ang agimat sa kanilang gate. Agad na nasunog ang alien at naglaho. Sa sobrang pagod ni Momo ay nakatulog ito, dahilan para hindi mapigil iyan ang sumpa ng Turbo Granny. Isang manghuhula sa live television. Lahat ng sabihin niya ay puro mali. Nag-uusap naman ang dalawa dahil sa ginawang panghuhula ni Santa Dodoria dahil wala man lang tumama sa mga hula nito dahil imposible magkaroon agad ng asawa at anak ang batang idol. Nakasakay sa kotse si Dodoria nang makilala siya ng taxi driver at tinanong kung meron ba talaga siyang ESP power. Bumaba siya ng kotse at inakala ng driver na nainsulto niya si Dodoria. Samantala dahil bumalik ang sumpa ni Okaran kinapitan niya sa paa si Momo. Ngunit may umatake dito. Dumating si Dodoria at inakala na nagdala na naman si Momo ng walang kwentang lalaki at hindi rin ito tao. Dahil puro problema lang ang dala nito. Umatake si Okaran ngunit nasunog ito. Nabigla naman si Dodoria sa bilis nito. Pero dahil alam ni Dodoria na iikot ito sa likuran niya kaya nakapaglagay agad ito ng bitag dahilan para masunog si Okaran. Pinaliwanag ni Dodoria na pag lumampas siya sa guhit ay mamamatay ito. Sinabi din nito na pag sa loob ng bilog niya nilagay ang agimat ay sa loob lang ang boundary nito. Kaya kung sa labas ng guhit niya inilagay ito ang labas naman ang magiging boundary ng agimat. Habang nasusunog sinabi nito na maghintay lang at kakainin din siya nito. Hinamon naman ni Dodoria ito na lumaban at pinaghahampas niya ito sa muka. Dagdag pa ni Dodoria na papatayin niya ang kahit sinong kumapit sa apo niya. Nang magising si Momo ay bumaba ito sa hagdan. Tinanong ito ni Dodoria kung may pinuntahan ba itong haunted na lugar. Sinabi niya na hindi siya kundi ang kaibigan niya ang nagpunta dito. Sinabi ni Momo na kung meron ba itong nakita na lalaki.
Sinagot niya ito na binura na niya ang masamang espiritu. Humingi ng tawad si Momo sa inasal niya at hinanap ang masamang espiritu. Dinala pala ito ni Dodoria sa shrine. Mabilis na tumakbo si Momo sa pag-aalala kay Ocaron. Pagbukas ng pinto nakita niya si Ocaron na kumakain. Agad na sinara ni Momo ang pinto dahil nahiya siya sa pag-aakala niyang patay na si Ocaron. Dumating si Dodoria na ikinagulat ni Momo. Sinabi ni Dodoria na pag lumabas si Ocaron sa shrine ay babalik ang sumpa. Sinabi ni Momo na kaya na niyang gumamit ng ESP at delikado pag hindi niya napigilan ang sumpa kay Ocaron. Nagkwento si Dodoria tungkol sa Turbo Granny, isang halimaw na naghahasik ng lagim sa bansa. Nang mabalitaan niya na nakatambay na lang ito sa isang tunnel ay pinuntahan niya ito pero natakot siya sa lakas ng enerhiya sa tunnel dahil mas malakas ito pag nasa teritoryo nila. Dahil naghalo ang espiritu at ang Turbo Granny sa tunnel. Tiwala naman si Momo na tutulong si Ken ngunit inasar ito ni Dodoria na crush nito si Ken. Nagpaliwanag naman si Momo na ibang Ken ang sinasabi niya. Sinabi ni Dodoria na haminin nila Momo at Ocaron ang Turbo Granny. Ngunit kailangan muna nila itong mapalabas sa kanyang teritoryo. Hindi naman naniniwala si Momo na kaya nilang talunin sa takbuhan ang Turbo Granny. Naisip niya na lagyan ng agimat ang tunnel. Tinanggihan sila ni Dodoria dahil hindi ito gagana sa labas ng Kamikoshi City. Dahil mahalaga ang mga teritoryo dahil yun ang magiging basihan ng pagkapanalo. Sinabihan na magsanay na siya ngayon pero ang tinutukoy nito ay si Ocaron pero mahina ang istamina ni Ocaron. At 2 beses niya lang kayang tiisin ang sumpa. Kailangan nilang mag-level up at magpalakas sa pag-alis nito. Humingi ng sorry si Ocaron dahil sarili niya lang ang kanyang iniisip. Kaya magpapalakas siya para matulungan si Momo. Samantala, binalita sa TV ang idol na si Shoma. Napag-alaman na totoo pala ang hula ni Dodoria na 27 years old na ito at may anak sa labas. Hindi na makatiis si Ocaron dahil na CCR na ito pero hindi maaring mawala sa paningin ni Momo si Ocaron dahil babalik ang sumpa. Pinaliwanag ni Momo na lahat ng bagay ay may aura tulad ng mga halaman at mga bato kaya napapagalaw niya ito. Nang pakiramdaman niya ang aura sa loob ni Ocaron ay malamig ito. Desperado na si Ocaron na maka-CR ngunit hindi ito hinayaan ni Momo maging ni Dodoria. Hiyang-hiya si Ocaron dahil habang na-CR siya ay nakabukas ang pinto para mabantayan siya ni Momo. Sa pagsilip ni Momo sa CR ay nagpakita ang Turbo Granny na ikinatakot ni Momo. Sinubukan niyang tawagin si Dodoria pero hindi ito gumagalaw. Pinaliwanag ng Turbo Granny na pwedeng maipasa ang sumpa gamit ang katawan ni Ocaron. Lahat ng tititigan ni Ocaron ay mamamatay dahil sa sumpa. Pinapapunta niya si Momo sa tunnel dahil kung hindi ito pupunta, gagamitin niya si Ocaron para pumatay. Sa pag-alis ng Turbo Granny ay walang alam sa nangyari ang kanyang lola. Pinagsuot ni Dodoria sila Ocaron at Momo dahil para itong bulletproof na laban sa masasamang espiritu. Pinapagalitan nito si Momo na kaya ito nasasangkot sa problema ay hindi sumusunod sa kanya. Ngunit sa pag-alis ni Momo niyakap ito ng kanyang lola at sinabi na huwag mamamatay. Pagsakay nila sa train ay nagagalit si Momo dahil ayaw niyang nasasaktan ang mga mahal niya sa buhay. Pagdating nila sa pinagbabawal na tunnel ay nagtuturuan ang dalawa kung sino ang dapat maunang pumasok sa loob. Sinabi ni Ocaron na babae ang dapat mauna ngunit nagpaawa si Momo pero walang luha kaya naisip ni Ocaron na sabay na lang sila pumasok sa loob. Pagpasok sa loob ng tunnel ay pinag-usapan nila kung anong kanilang gagawin pag lumabas na ang Turbo Granny. Ang balak nila ay magpahabol hanggang makalabas ng Shono na hindi teritoryo ng Turbo Granny. Kumpiyansa naman si Momo dahil nakatalo na sila ng malaking alien. Dahil isa lang itong matanda kumpara sa napakalaking alien na tinalo nila. Nabigla ang dalawa nang makita nila ang isang malaking ulo ng Turbo Granny na nakaharang sa kanilang daan. Paglingon ni Ocaron napasigaw ito nang makita niya ang isa pang malaking Turbo Granny sa kanilang likuran. Sinubukan ni Momo umatake gamit ang metal bat at pinalipad ito sa Turbo Granny. Pero naharangan lang ito ng Turbo Granny at nadiri si Momo dahil meron itong bibig sa mata. Naisip ni Ocaron na gamitin ang sumpa para labanan ang Turbo Granny matapos nitong makapagpalit ng anyo. Nagtaka si Ocaron kung bakit siya bumalik sa dati. Dahil ito sa Turbo Granny binalik niya ang pag-aari ni Ocaron kaya nawala ang sumpa nito.
Hindi papayagan ng Turbo Granny na gamitin sa kanya ang kapangyarihan na iyon. Sa pagsugod ng Turbo Granny naalala ni Momo ang sinabi ng kanyang lola na hamanin ang Turbo Granny sa pabilisan. Inasar ito ni Momo dahil pinagyayabang ng Turbo Granny ang kanyang bilis. Kaya hinamon niya ito ng pabilisan. Sinabi naman ng Turbo Granny pagdating sa pabilisan ay hindi pa siya natatalo. Pinag-usapan nila ang patakaran na pag nahuli sila ay panalo na ang Turbo Granny. Pero bibigyan sila ng 10 minuto na mauna sa pagtakbo bago sila habulin. Dagdag pa ni Momo na dapat sundin ang patakaran dahil kung hindi ay hindi totoo ang pagiging mabilis nito. Sumangayon ang Turbo Granny dahil ayaw niya din ng mga hindi nasunod sa patakaran. Nag-umpisa tumakbo sila Momo at Ocaron. Habang tumatakbo alam ni Momo na may mali siyang ginawa dahil yung 10 minuto na sinabi niya ay palabas pa lang ng syudad. Nagtaka naman si Momo kung bakit ganun kabilis magbilang ang Turbo Granny. Agad na umatake ang Turbo Granny kaya nahuli nito si Momo. Habang nasa itaas nagsimula ulit ito magbilang para naman kay Ocaron. Tinanong ito ni Ocaron kung bakit ito mabilis magbilang sinagot ito na dahil wala silang sinabi na patakaran sa pagbibilang. Matapos ang 10 minuto bago pa mahuli si Ocaron tumalon ito diretso sa dibdib at kinagat niya ito kaya napasigaw ito sa sakit. Naisip ng Turbo Granny na pumasok sa katawan ni Ocaron. Sa pagtayo nito nakaramdam ito ng sakit sa dibdib dahil pala ito sa ESP ni Momo. Nagawa niyang pigilang lumabas ang Turbo Granny sa katawan ni Ocaron at lumiit ito. Galit na galit ang Turbo Granny dahil sa ginawa sa kanya, inutusan ng Turbo Granny ang kanyang alagad na sagudin sila Momo. Malaking alimango ang lumabas sa pader. Patuloy pa rin sa paghabol ang talangka. Sa pag-atake nito, agad na nagpalit ng anyo si Ocaron at tumakbo ng mabilis. Dahil sa bigat ni Momo ay nahihirapan siya sa pagliko. Kaya nagdiretso ito sa bangin. Sa pagbagsak sa ibaba. Sinundan pa rin ito ng alimango. Sa patuloy na pagtakbo, napansin ni Momo na hindi ito nakikita ng mga tao kaya ang akala sa kanila ay naglalaro lang. Naisip ni Momo na pumasok sa isang hotel dahil sa pag-aakala niya na hindi ito kakasya sa maliit na daan pero sinira lang nito ang ilalim ng hotel at dumiretso sa hot spring. Ginamit ni Momo ang kanyang ESP para buhusan ng mainit na tubig ang talangka dahilan para maluto at tumigas ito. Sa paglabas nila nakita nila ang mga tao na pasugod sa kanila. Dahil may malapit na sementeryo ginamit ang mga multo para sapian ang mga tao. Nang ma-corner sila, nagbago ng anyo si Ocaron at tumakbo ng mabilis habang ginagamit ni Momo ang kanyang ESP para suportahan si Ocaron. Muling umatake ang talangka pero hinarangan ito ni Momo. Tumakbo pataas si Ocaron at tumalon. Sa pagtalon nila nakita nila ang train pero nagulat si Momo dahil bumalik sa dating anyo si Ocaron. Sa pagbagsak nila gamit ang ESP gumawa ito ng malaking pakpak para mabawasan ang impact. Biglang naalala ni Momo na nabitawan niya ang Turbo Granny at agad silang inatake nito. Galit na galit ang Turbo Granny at sumanib ito sa talangka. Humingi si Momo ng 1 segundo at pinaliwanag na ang ESP niya ay kayang kumapit ng kahit anong bagay. Ginamit niya ito para kumapit sa padaan na train. Sa isip ni Momo ay hindi na sila aabutan nito dahil hanggang 100 kilometers lang ang bilis ng Turbo Granny. Ngunit alam ng Turbo Granny na aabutan niya ito dahil kailangan nito bumagal dahil sa pagliko. Habang ang Turbo Granny ay hindi bumabagal kahit papaliko ang daan. Niloko lang pala ito ni Momo para sundan sila. Nag-aantay pala ang kanyang lola sa boundary ng lugar at nilagyan ito ng agimat. Kinapitan ito ni Momo gamit ang kanyang ESP. Nang makapasok ito sa tunnel ay nasunog ang Turbo Granny. Pagbaba nila ng train ay nagising si Ocaron at hinanap ang Turbo Granny. Pero sinabi ni Momo na natalo na nila ito. Inamin naman ng kanyang lola na ayaw niya talaga gawin yun sa Turbo Granny. Dahil sa mga babaeng pinagsamantalahan, pinatay at iniwan sa loob ng tunnel. Matagal na nilang hinahabol ang Turbo Granny dahil alam nila na nagpapakita ito sa lugar kung saan may mga babaeng karumal-dumal na pinaslang. Na kaya nag-iikot ang Turbo Granny para patahanin ang mga babaeng hindi makatawid sa kabila. Pero alam ni Dodoria na hindi rin tama na saktan ng mga pumanaw ang mga taong nabubuhay pa. Kinagabihan. Nagtatalo si Momo at Dodoria dahil sa pagkain ng alimango. Pero walang gana si Ocaron na kumain.
Tinanong niya ang dalawa kung papaano pa sila nakakakain matapos ang mga nangyari. Lumapit si Dodoria para itanong kung bumalik na ba ang talong ni Okaran. Nagpasalamat naman si Okaran dahil bumalik na ito sa kanya. Pero gustong makasigurado ni Dodoria kaya gusto niya itong makita. Nagtaka naman si Okaran kung nasa tamang pag-iisip ba si Dodoria. Pinipilit ni Dodoria na makita kung bumalik na ba ang talong ni Okaran. Bago umuwi si Okaran, sinabi naman ni Momo na dahil ayaw kumain ni Okaran ng pagkain kaya pinasaya lang siya ni Dodoria. Sa pag-alis ni Okaran, iniisip niya na hindi na sila magkikita pa ulit pero tinawag ito ni Momo at sinabi na bukas na lang ulit sila magkita na ikinatuwa ni Okaran. Kinabukasan, habang nakatago si Okaran sa poste, kinakabahan ito kung paano niya babatiin si Momo. Habang naglalakad nakita niya si Momo sa harapan ng gate. Naisip niya kahit magkaibigan sila, dapat ay hindi siya antayin sa gate at baka may inaantay lang itong iba. Kaya ang ginawa ni Okaran ay umiwas muna kay Momo. Lumapit si Momo at kinamusta si Okaran. Habang naglalakad pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga alien at kung ano ang kinakain nila. Pagpasok ni Momo sa kanyang room, nabangga si Okaran ng lalaki dahil nakaharang ito sa daan. Habang nagbabasa sa isip ni Okaran ay mapapalampas niya ang ginawa ng alien sa kanya dahil meron na siyang kaibigan. Pinag-uusapan naman si Momo ng kanyang kaibigan na baka pinuntahan nito ang kanyang ex, dahil sa inis nito ay binasag ang kanyang cellphone kaya hindi ito nakaka-reply sa kanila. Pero sa loob ni Momo ay gusto niyang makipag-usap tungkol sa mga alien. Nagdo-drawing naman si Okaran at iniisip na gusto niyang makipag-usap kay Momo ng tungkol sa mga multo. Hindi naman mapakali si Momo dahil gusto niyang tanungin si Okaran ng tungkol sa mga alien kung ano ang kinakain nito at kung nagsusuot ba sila ng brief. Habang break time pumunta si Momo sa room ni Okaran at hinanap ito. Pero sinabi ng mga lalaki na wala silang kilala na Okaran. Ayaw din sabihin ni Momo ang totoong pangalan nito. Sa kabilang banda nagpunta naman si Okaran sa room ni Momo ngunit wala ito sa kanyang room. Sinubukan niyang hanapin ito sa kantin. Pero hindi pa rin sila nagkikita ni Momo. Habang nagpapahinga naisip nito na baka ayaw siyang kausap ni Momo dahil boring siya kasama. Nag-aalala naman si Momo dahil hindi pa niya nakikita si Okaran at naisip na baka naiilang ito pag nilalapitan. Sabay tumayo ang dalawa. Sa paglalakad nila ay nagkabanggaan sila at sinabi ni Okaran na kanina pa niya hinahanap si Momo. Ganon din si Momo sa kanya na dapat ay hindi ito pag-alagala. Napasigaw naman ang kaibigan ni Momo sa pag-aakala nila na nag-kiss ang dalawa. Nag-away naman ang dalawa dahil wala silang interest na halikan ang isa't isa. Sa patuloy ng pagtatalo ng dalawa inakala ng kaibigan ni Momo na super close nila. Inaasar naman si Momo ng kanyang mga kaibigan. Tinatanggi naman ni Momo na hindi sila ni Okaran. Biglang dumating si Okaran dahil meron siyang importanteng sasabihin. Pero ayaw ni Momo dahil nahihiya siya sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang klase habang naglalakad na bangga si Okaran ng isang babae at humingi ito ng sorry sa kanya. Hindi naman mapakali si Momo dahil sa ginawa niya kay Okaran. Nang makita niya si Okaran na may kausap na ibang babae. Sa pagdaan ng babae pinag-usapan nila si Okaran na para itong tanga at parang nagkagusto sa kanya. Nang marinig ito ni Momo ginamit niya ang kanyang ESP para bagsakan ito sa kanyang ulo. Inakala naman ni Okaran na dahil nabangga niya ito kaya ito nawalan ng malay. Kinapitan ni Momo si Okaran at niyakad itong umuwi. Pinaparinig niya sa babae na hindi na-appreciate ang kanyang itsura. Na mas bagay pa na ang palanggana ang mahulog sa babae. Habang naglalakad humingi ng sorry si Momo kay Okaran dahil sa ginawa niya. Hindi niya rin kinakahiya ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Masaya naman si Okaran dahil naging okay na silang dalawa ni Momo. Muling naalala ni Okaran na meron siyang malaking problema. Dahil natalo na nila ang Turbo Granny ay nawala na din ang sumpa kay Okaran at bumalik na rin ang talong nito. Pero sinabi ni Okaran na nawala ang kanyang itlog. Tuwang-tuwa naman si Momo dahil sa nangyari kay Okaran. Pinaliwanag ni Okaran na bumalik na ang kanyang talong pero hindi niya tinignan ang kanyang itlog. Nagdala si Dodoria ng salamin para tignan ang loob ni Okaran at inutusan niya si Momo na magdala ng manika. Biglang pinalo ni Dodoria si Okaran sa ulo at nabigla ito kung bakit ganon ang ginawa sa kanya. Tinanong ni Dodoria si Momo kung meron ba itong nakita.
Nakita ni Momo na nagbago saglit ang aura sa loob ni Okaran. Humingi ng tulong si Dodoria na pag muling nagbago ang aura ni Okaran ay hatakin niya ito palabas. Muling hinampas si Okaran at hinatak ni Momo ang aura at napunta ito sa manikang pusa. Agad tumakbo ang pusa. Naiisip ni Momo na gamitin ang kanyang ESP para makita at mahuli ang pusa. Nagagalit naman ang pusa at sinabi na pakawalan siya. Nagtaka naman si Dodoria at sinabi na ang pusa ay ang Turbo Granny na tinalo nila. Pero sinagot ito na wag nilang maliitin ang matatanda. Nagkwento ito noong nasusunog siya ay bumalik siya sa pagiging espiritu pagkatapos ay pumasok sa loob ni Okaran. At nag-aantay na bumalik ang kanyang lakas. Sa sandaling mangyari ito ay balak niyang tapusin silang lahat. Ayaw pero nito tumanggap ng pagkatalo at hindi niya mapapatawad si Momo at dudurugin niya ito ng pinong-pino. Sinagot ito ni Momo na mas lamang sila ngayon at pinaalam din nito ang kanyang plano sa kanila. Sinabi naman ni Okaran na ibalik na ang kanyang itlog pero sinagot ito na pag nawala siya ay mawawala rin ang pag-asang bumalik ang itlog nito. Nabigla naman sila nang marinig ito dahil naiintindihan na nila ang sitwasyon na hindi siya maaring patayin. Inutusan ng Turbo Granny si Okaran na kumuha ng kutsilyo at patayin sila Dodoria at Momo. Nagagalit naman si Okaran dahil hindi niya pwedeng gawin iyon. Biglang nagbago ng anyo si Okaran at sinabi na nai-stress siya dito. Nagtaka naman si Momo kung paano ito nagawa ni Okaran dahil nasa labas ang Turbo Granny. Maging ang Turbo Granny ay hindi rin makapaniwala. Pinaliwanag ni Dodoria na dahil ito sa pamalo. Dahil ginagamit ito para tanggalin ang mga masamang espiritu sa katawan ng tao. Dahil sa tindi ng kapit ng Turbo Granny nang paluin niya ito. Ay kamalayan lang nito ang lumabas at naiwan ang kapangyarihan ng Turbo Granny sa loob ni Okaran. Dagdag pa ni Dodoria na siya lang ang makakapagpabalik ng kamalayan ng Turbo Granny. Nang marinig ito ng Turbo Granny ay kinabahan ito dahil sa dami ng kanyang mga sinabi. Agad naman humingi ng sorry ang Turbo Granny pero pinagpapalo ito ni Dodoria. Sinabi nila na ibalik na nito ang itlog ni Okaran pero tumanggi ito dahil nalaglag niya pala ang ari-arian ni Okaran. Habang nakahiga ang pusa pinapaliwanag nito na ang itlog ni Okaran ay nababalot ng spiritual na enerhiya na parang isang ginto na may laking 5 sentimetro. Naiinis naman si Momo dahil para sa kanya ay mahirap ito hanapin dahil sa liit nito. Dagdag pa ng pusa na ang itlog ni Okaran ay puno ng life force at naaakit dito ang mga spirito at yokai. Masamang balita ito para kila Momo pero walang pakialam ang pusa kung anong mangyari dito. Pinagsisipan nila ang pusa dahil siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang itlog ni Okaran. Pag-uwi sa bahay tinanong sila ni Dodoria kung nakita na nila ang itlog. Sinabi pa ni Dodoria na magtatanong na lang siya tungkol sa intel ng itlog. Pinaalala din ni Dodoria kay Okaran na nasa kanya pera ng kapangyarihan ng Turbo Granny. Na kahit kalma lang ito ay delikado peren ito. Pagpasok sa room, tinanong ng lalaki si Okaran kung sila ba ni Momo ngunit sinagot ito na hindi sila ni Momo. Dahil ang gusto ng lalaki ay ipakilala sila kay Momo dahil sa sobrang cute nito. Namula naman si Okaran. Na-realize na dahil gusto niya lang ng kaibigan ay hindi sumagi sa isip niya na sobrang cute ni Momo. Sinusuntok niya ang kanyang sarili dahil dapat hindi pag-isipan ng ganyan si Momo. Biglang nagsalita ang lalaki. Nabalitaan nila na kahit sino ay pinagbibigyan ni Momo. Nagalit naman si Okaran sa pangbabastos nito kay Momo. Muling nagbago ng anyo si Okaran. Tinanong ang lalaki kung sino ang nagsabi nito. Sinabi na si Momo ay hindi ganoong babae. Pinagbantaan niya ito na tigilan ng pagkakalat ng tsismis. Matapos sabihin ng lalaki na titigilan na niya si Momo ay bumalik sa dati si Okaran at humingi ng pasensya sa kanila. Agad naman tumakbo palabas si Okaran nang mapansin niya ang pusa na nasa kanyang bag. Tinanong ito ni Okaran kung bakit ito nasa labas. Sinagot lang ito na dapat ay iginagala ang mga pusa tulad ng sinabi ni Dodoria. Sa tingin ng pusa ay nahihirapan si Okaran sa kapangyarihan niya kaya gusto niya muling pumasok sa loob ni Okaran para bawiin ito. Ngunit hindi magpapadala si Okaran dito at gusto niya rin maibalik na ang kanyang itlog. Bigla naman dumating si Momo at tinanong kung anong ginawa ni Okaran ngunit natulala ito dahil sa sobrang cute ni Momo. Kaya bigla itong nahiya at sinusubukan umiwas kay Momo. Habang nag-uusap sila sinabi ng kaibigan ni Momo na nakipag-away si Okaran dahil sa pangbabastos kay Momo.
Kaya nagalit si Okaran dahil sa maling balita na kumakalat. Habang naglalakad si Aira sa isip niya dahil sa sobrang cute niya at mabait pa ay gusto siya ng lahat. Ngunit dahil sa ginawa ni Momo sa kanya ay nagkalat ito ng tsismis. Dahil noong panahon na dumaan sila Momo sa harap niya nakita ni Aira ang pakpak ni Momo sa likod nito. Kaya naniniwala siya na demonyo si Momo dagdag pa nito na dahil nakikita niya iyon ay isa siyang napiling nilalang. Siya rin ang nakakuha ng itlog ni Okaran kaya naisip niya na kailangan niyang sagipin ang mundo laban sa mga demonyo. Noong araw na nalaglag ang itlog ni Okaran ay tumama ito sa ulo niya at nagtaka kung para saan ito. Nanghiram si Aira sa kanyang mga kaibigan ng rosaryo. Pero nakita pala siya ng pusa. Pinaliwanag ng pusa na kung tao ang makakakuha ng itlog ay makakakita na rin ito ng mga espiritu. Inaya ni Aira si Momo na makipag-usap sa kanya sa isang bodega. Biglang kinapitan si Momo ng dalawang babae at napadapa ito. Inupuan ito ni Aira at sinusubukan pabalaykan sa impyerno ang demonyo. Sa galit ni Momo ginamit ni Momo ang kanyang ESP na nakapagpatalsik sa dalawang babae. Inilabas ni Aira ang itlog at ginamit kay Momo sa pag-aakala na mapapatay niya ang demonyo. Sa pagdating ni Okaran sinabi ni Momo na si Aira ang nakakuha ng itlog nito. Sa pagtakbo ni Okaran biglang lumabas ang isang espiritu at hinawakan si Aira. Sinabi na matagal na niyang inaantay ang araw na magkita sila ulit. Dagdag pa ng espiritu na siya ang kanyang ina. Muling nagbago ng anyo si Okaran at agad itong sumugod pero nakaiwas ang espiritu. Sinubukan muling umatake ni Okaran ngunit muli itong nakaiwas. Kinapitan siya nito at sinusubukang kainin. Ginamit ni Momo ang kanyang ESP para hilahin si Okaran. Pero inatake siya nito at tuluyan ng nalunok si Okaran. Sinabi ng espiritu na 10 taon nang inintay niya para muli silang magkita ni Aira. Tinanong ito ni Aira na kung siya ba ay utusan ni Momo kaya nagalit ang espiritu dahil ayaw niya itong magsalita ng ganoon sa kanya dahil sobrang mahal niya ito. Nagkwento ang multo nang tinawag siya noon ni Aira na kanyang ina. Sobrang saya niya noong araw na iyon. Sa pagtayo ni Momo nagagalit ang multo dahil maraming sagabal sa kanilang dalawa ni Aira. Sinabi naman ng pusa na ang tawag sa espiritong ito ay acrobatic silky. Napansin naman ni Momo na ang gamit na cellphone ng pusa ay sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Momo ang pusa na dahil isa din siyang multo bakit hindi niya ito kilala. Sinagot niya ito na wala siyang pakialam sa mga bagong dating na multo. Bigla nitong kinain si Aira at sinisisi niya si Momo dahil naging delinkwente si Aira dahil tinawag siya nitong halimaw. Ginamit ng multo ang kanyang buhok. Humingi naman ng tulong si Momo dahil hindi niya ito kaya ng mag-isa. Pero sinagot ito ng pusa na sila Momo ang kumuha ng kanyang kapangyarihan. Kaya wala siyang magagawa. Hinila ng multo si Momo at pinaglaruan dahil sa sobrang galit. Kinain din ng multo si Momo. Lumapit ang pusa. Sinabi na papatawarin niya ito kung iluluwa niya ang mga bata. Dagdag pa nito na nakain din nito ang kanyang buhok kasama si Momo. Nagumpisa itong umapoy. Tinanong niya ang pusa kung anong ginawa nito sa kanya. Pinaliwanag ng pusa na dahil ito sa rosaryo na dala ni Aira. Dahil isa pala itong lighter at ginamit iyon ni Momo para sunugin ang buhok ng multo mula sa loob. Sa patuloy na pagkasunog nito ay niluwa ng multo ang tatlo. Sinabi ni Momo na gaganti sila dito. Matapos mawala ang apoy sa yokai, bigla itong nagalit dahil kinuha nila ang mahal niyang si Aira, dahil doon ay nagwala ang yokai at umatake. Mabilis naman tumakbo sila Okaran at sinabi ni Momo na mayroon siyang plano, habang tumatakbo bigla naman umatake ang yokai mula sa itaas na nakapagpatalsik kay Momo. Pinipilit ng yokai na ibalik sa kanya si Aira kaya tumakbo si Okaran para iligtas si Aira. Ngunit patuloy ang paghabol ng yokai. Sinabi pa nito na walang makakatakas sa kanyang acrobatic na paggalaw. Hanggang sa tinamaan ng atake si Okaran dahilan para mabitawan niya si Aira. Dagdag pa ng yokai na okay lang sa kanya kahit hindi na siya tawaging ina ni Aira dahil ang gusto niya lang ay makasama ito. Ang balak ng yokai ay kainin si Aira para maging parte ito ng katawan niya at magsama sila habang buhay. Pero bago pa ito magawa ng multo bigla itong tumigil. Inasar ito ni Momo dahil sa sunog at kulot na buhok ng multo. Habang tumatakbo sila Okaran ay sumabit pala ang buhok nito. Muling nagalit ang yokai at sinira ang mga poste para matanggal ang kanyang mga buhok dito. Pero pinigilan ito ni Momo gamit ang kanyang ESP,
Kinapitan niya ito sa paa para hindi makagalaw. Inutusan naman ni Momo si Okaran na magpalit na ng anyo at atakihin ang yokai. Ngunit sinabi ni Okaran na noong kalaban nila ang alien ay hindi sinasadya na kinagat niya ito. At sa masamang espiritu naman ang lagi niya lang iniisip ay ang pagtakbo at wala pa siyang nasasapak na tao. Nagalit naman si Momo at sinabi na sipain na lang niya ang yokai na parang soccer. Binato sila ng yokai ngunit agad itong naiwasan nila Momo. Sa muling pag-atake ng yokai gamit ang kanyang buhok, humarang si Okaran at umatake gamit ang kanyang ulo na nakapagpatalsik sa yokai sa malayo. Natutuwa naman si Momo sa ginawa ni Okaran. Naiinis naman ang pusa dahil yun lang ang kayang gawin ni Okaran sa kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Momo ang pusa kung kailangan pa ba ipa-exercise ang yokai sa kanyang lola. Pero sinagot lang ito ng pusa na hayaan na lang dahil nakatikim na ito ng kapangyarihan niya, hindi na ito makakalaban. Dagdag pa nito na huwag kalimutan ang itlog ni Okaran na dala ni Aira. Hinanap ng pusa ang itlog at ibinalik ito kay Okaran. Natutuwa naman si Momo dahil meron na ulit itlog si Okaran. Nang lapitan nila si Aira ay hindi na ito humihinga. Sinabi naman ng pusa na natural lang na mamatay ito dahil kinain ito ng halimaw. At maswerte lang sila Momo at Okaran dahil sa psychic power ni Momo at kapangyarihan ng Turbo Granny. Tinanong ni Momo si Okaran kung marunong ito mag-CPR habang minamasahe niya ang puso ni Aira gamit ang ESP. Habang nagsi-CPR si Okaran, inutusan ni Momo ang pusa na tumawag ng ambulansya gamit ang cellphone ng kaibigan niya. Patuloy pa rin sila Okaran at Momo para mailigtas si Aira. Sa pagtayo ng yokai sinabi nito na hindi magigising si Aira sa ginagawa nila Momo, kaya ibibigay niya ang kanyang aura dahil ang aura ay parang kuryente para sa mga may buhay. Balak niyang buhayin ang aura ni Aira gamit ang sarili niyang aura. Ngunit hindi naniniwala si Momo sa sinabi ng yokai na ang balak lang nito ay kainin si Aira. Pero sinagot ito ng yokai na hindi na siya makakakain dahil sa kalagayan niya, na kung hindi parents sila maniniwala ay pwede nilang wasakin ang kanyang ulo. Sinang-ayunan naman ng pusa na totoo ang sinabi ng yokai para muling mabuhay si Aira, pero hindi parent ito pinaniniwalaan ni Momo kaya pag nagkamali ito ng galaw ay wawasakin nila ang ulo nito, kaya muling nagbago ng anyo si Okaran. Para magising ang aura nito ay kailangan pagdugtungin ni Momo ang kanilang aura gamit ang kanyang ESP na parang cable ng telepono. Agad itong ginawa ni Momo sabay niya kinapitan ang mga aura nito. Muling naalala ng yokai noong siya ay nabubuhay pa. Isang gabi pag-uwi niya galing sa trabaho. Sinalubong siya ng kanyang anak, masaya silang magkasama habang tinuturuan ang kanyang anak na sumayaw. Naisip niya na ibili ito ng bagong damit, sobra ang saya ng kanyang anak dahil sa regalo ng kanyang ina. Isang gabi may mga lalaki na pumasok sa bahay nila at sinubukan niya itong takasan. Pero nakapitan siya nito at binato sa pinto, kaya nasugatan ang kanyang braso. Habang paalis ang mga lalaki dala ang kanyang anak. Muli siyang tumayo para pigilan ito pero sinipa siya ng lalaki sa mata at tumama sa kanto, nang bumagsak ito ay nawalan siya ng malay. Nang magising ito, tumakbo siya palabas sa pag-aakala na makikita pa niya ang kanyang anak. Habang duguan at nakatayo sa gitna lumapit ang batang si Aira dahil napagkamalan niya na ito ang kanyang ina. Pinaliwanag ng kanyang ama na hindi na babalik ang kanyang ina kaya kailangan niyang maging malakas para maging proud ang kanyang ina sa kanya. Dahil sa kagustuhan niyang protektahan ang kanyang anak ay nagbago ang anyo nito. Nang magising si Aira napaluhod naman si Momo. Inakala naman ni Okaran na may ginawang masama ang yokai kay Momo. Bago pa umatake si Okaran habang umiiyak si Momo pinigilan ito ni Momo. Humingi naman ng sorry ang yokai kay Aira dahil nangako siya na poprotektahan niya ito pero siya mismo ang nanakit kay Aira. Unti-unti naman nasisira ang katawan nito kaya tinanong ni Momo kung anong nangyayari dito. Pinaliwanag ng pusa na kung wala ang aura ay mamamatay siya. Dahil marami itong pinagsisisihan ay hindi makakatwid ang kaluluwa nito, kaya ang mangyayari lang dito ay maglalaho. Makakalimutan ito ng mga buhay pati na rin ng ibang mga espiritu. Tinanong ito ni Momo kung meron ba silang magagawa para makatawid ito. Sinagot lang ito ng pusa na wala silang magagawa dahil sa nilalaman ng puso nito nakasalalay kung makakatawid ba ito o hindi. Tumakbo naman palapit si Aira at niyakap niya ito at tinawag na ina. Tuluyan ang naglaho ang yokai at sinabi ni Aira na hinding-hindi niya ito malilimutan.
Matapos nilang matalo ang acrobatic Silky, pagbalik sa bahay nila Momo, habang kumakain nagtanong si Momo kay Aira na kaya ito nagalit sa kanya ay dahil sa plangganang nilaglag nito sa ulo ni Aira. Humingi ng sorry si Momo dahil sa ginawa niya, pero gusto din ni Momo na mag-sorry ito kay Okaran dahil sa pangungutya niya dito. Sinagot ito ni Aira na walang alam si Momo dahil hindi niya ito hahabulin sa maliit na bagay lang, na kaya niya ito hinahabol dahil isang demonyo si Momo na nagpapanggap na tao. Nagalit si Momo at sinabi na nagkakamali lang si Aira, kaya gusto ni Aira na ipaliwanag ni Momo kung bakit nagmukhang demonyo ang itsura ni Okaran. Dagdag pa nito kung sinong maniniwala na lola ni Momo si Dodoria dahil sa sobrang ganda nito at bata pa. Nang marinig ito ni Dodoria sinabi nito na mabait na bata si Aira at sinang-ayunan niya si Aira na demonyo nga si Momo. Pinatahimik naman ni Momo si Dodoria dahil pinapakomplikado lang nito ang lahat. Kaya nagduda lalo si Aira na demonyo nga sila Okaran at Momo, na balak nilang gunawin ang mundo. Natulala si Momo at nagalit dahil kung meron siyang ganoong kapangyarihan ay papaliparin niya ang ulo ni Aira. Patuloy na nag-aaway sila Momo at Aira habang mayroong pagkain sa kanilang bibig. Umiikot ang dalawa at sinabi ni Aira na minamaliit siya ni Momo na siya ang napili para ipangtanggol ang daigdig dahil sa sobrang cute niya. Agad naman umalis si Aira ngunit bigla itong bumalik at humingi ng sorry kay Okaran dahil maraming beses siya nitong niligtas, tanong pa ni Aira kung bakit siya nito niligtas. Sinagot ito ni Okaran na natural lang na tumulong pag may nangangailangan. Nabigla naman si Aira at tumibok ang puso nito dahil meron pa palang tao na katulad ni Okaran. Dagdag pa ni Aira na papalayain niya si Okaran mula sa kamay ni Momo. Habang tumatakbo namumula ang muka ni Aira, at mayroong siyang mali na naramdaman kay Okaran. Dahil isa siyang tao at si Okaran ay demonyo. Natatakot naman si Okaran at nagtanong kung mayroong bang ibang paraan para maibalik ang kanyang itlog. Nagagalit naman ang pusa dahil gusto na niya matapos agad ito. Habang nakaupo si Okaran nagtataka ito kung bakit kailangan paluin ang itlog. Nakahanda naman si Dodoria na parang naglalaro ng baseball. Naghanda ang pusa sa pagbato ng itlog. Nang may bato ito ng pusa nakaabang naman si Dodoria para paluin ito pero hindi niya ito tinamaan at dumiretso ito kay Okaran. Nagtatalon naman si Okaran sa sobrang sakit. Sobra ang saya ni Okaran nang maibalik sa kanya ang isa niyang itlog. Tinanong ito ni Momo kung masaya na si Okaran na maibalik ang kanyang itlog, sinagot ito ni Okaran na nahihiya siya sa nangyari. Habang naglalakad sa hallway pinag-uusapan nila Momo na nakita na nila ang isang itlog ni Okaran pero wala silang alam kung nasaan ang pangalawang itlog nito. Bigla naman tumigil si Okaran. Sinabi na mayroong siyang gagawin na report ng lunch break. Niyakad ito ni Momo na pumunta sa net shop pero muling tumanggi si Okaran dahil mayroong din siyang gagawin ng hapon. Habang tanghalian nagpunta si Momo sa kanyang kaibigan para sumabay sa pagkain. Tinanong siya nito kung nasaan si Okaran sinagot ito ni Momo na may report na gagawin si Okaran. Pero ramdam ni Momo na palusot lang iyon ni Okaran dahil nahahalata niya na mayroon itong tinatago sa kanya. Kaya naisip ng kaibigan niya na baka babae ang dahilan nito. Pero hindi naniniwala si Momo dahil hindi naman ganoon kasikat si Okaran sa school nila. Naisip ni Momo na bumili ng inumin nila. Habang naglalakad hindi ito mapalagay kung ano talaga ang ginagawa ni Okaran. Nagulat si Momo nang bigla niya itong nakita na nasa ibabaw ni Aira. Ngunit bago pa niya ito makita, habang nagpupush up si Okaran naghahanda pala ito dahil baka mayroon ulit silang makalaban na halimaw. Naglagay si Okaran ng pabigat sa kanyang kamay at nagpatuloy sa pag-squat. Utos pala ito ni Dodoria dahil kailangan niya maging mas malakas dahil baka malagay muli sa panganib si Momo nang dahil sa kanya. Dumating naman si Aira at sinabi na kahit isang demonyo si Okaran at tao siya ay hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin kay Okaran, pinapatigil niya si Okaran at ipinasasara ang mata. Nang malapitan niya ito ay gusto niya itong halikan. Pero tinulak ito ni Okaran, tinanong niya si Aira kung bakit bigla na lang siyang hahalikan. Dahil sa pagkakaalam ni Aira matapos umamin ng pag-ibig ay halikan na ang kasunod. Mula sa libro na kanyang nabasa. Responsibilidad ng lalaki na panagutan ang damdamin ng umamin. Nabasa niya ito sa library ng kanyang ama. Umiiwas naman si Okaran kay Aira at sinasabi na maraming lalaki ang nagkakagusto kay Aira ngunit bakit wala pa itong alam sa pag-ibig.
Nagkapit ang dalawa at patuloy na nagtatalo habang sinabi ni Ira na huwag sabihin na wala siyang alam dahil marami lang siyang hindi naiintindihan sa pag-ibig. Habang nagtatalo ay nadapa ang dalawa dahilan para mapaibabaw si Okaran kay Ira. At nang bigla silang makita ni Momo. Nagagalit si Momo dahil nagsinungaling sa kanya si Okaran na maggagawa siya ng report. Habang nasa loob ng room si Okaran, kaya ayaw niya na malaman ito ni Momo. Dahil gusto niya magpasikat dito at ipakita na bigla siyang lumakas. Bigla naman nagkaroon ng tubig sa room at nawala lahat ng kanyang mga kaklase. Nang marinig niya si Ira na sumisigaw agad itong lumabas para puntahan. Tinanong ito ni Ira kung anong nangyayari dahil wala siyang makita sa labas ng bintana. Inakala na si Momo ang may gawa nito. Pinuntahan ni Okaran ang room ni Momo ngunit wala rin tao dito. Naalala ni Okaran na naranasan na niya ang pangyayari na ito. Pinipilit naman ni Momo na buksan ang bintana ngunit wala itong epekto. Naiinis din ito dahil sa pagtaas ng tubig sa school. May naramdaman si Momo sa kanyang likod nang tignan niya ito ay may nakita siyang halimaw. Agad nagtago si Momo at inakala na isang dinosaur ang kanyang nakita. Ngunit naramdaman siya ng halimaw, bigla naman umatake ang halimaw dahilan para masira ang hallway sa school. Ngunit hindi tinamaan si Momo dahil nakayuko ito. Pinaliwanag ni Okaran na kaparehas ito nang nangyari sa kanila noon nang biglang magdilim ang paligid at pader na nakaharang sa lahat ng panig. Tinanong ito ni Ira kung anong ginagawa nila para mawala iyon. Sinagot ito ni Okaran na bumalik lang ang lahat sa normal nung natalo nila ang alien. Kaya nagtaka si Ira na totoo pala ang mga alien. Dagdag pa ni Okaran na mas masahol pa sila kaysa sa mga halimaw. Bigla naman lumabas ang isang alien, ang mantis shrimp, nakahanda ito na parang boksingero. Agad itong umatake pero muling nagbago ng anyo si Okaran at naiwasan ang pag-atake ng alien. Napadapa naman si Okaran nang dahil sa lakas ng gravity at dumating ang mga Serpoian at sinabi na muli silang nagkita ni Okaran. Pinapatakas ni Okaran si Ira dahil mga babae ang target ng mga Serpoian. Ginamit ng Serpoian ang shockwave para mapatalsik si Ira. Nagtataka naman ang Serpoian kung paano nakapasok si Ira dahil akala nila na ang mga malalakas lang ang espiritual ang makakapasok sa ginawa nilang lugar. Kaya inakala na baka sira ang kanilang aparato. Nagpunta ang mga Serpoian para makuha ang saging ni Okaran. Naiinis naman si Okaran dahil ang palagi nalang pinupuntirya ay ang kanyang ari. Sinagot ito ng Serpoian dahil nalagpasan ni Okaran ang kakayahan ng makabagong teknolohiya nila. Ang gusto nila ay mapasa kanila ang kapangyarihan ni Okaran. Nakatulog naman si Ira dahil sa ginawa ng Serpoian. Hindi naman magawa ni Okaran na makapagpalit ng anyo na katulad ito ng ginagawa ni Momo sa kanya noong pinipigilan ang sumpa sa loob niya. Unti-unti naman tumataas si Okaran at nahuhubaran. Para umpisahan at gupitin ang saging ni Okaran. Ngunit biglang may kumapit na buhok sa leeg ng mga Serpoian at bigla silang inatake. Ito pala ay si Ira na nagpalit ng anyo, sinabi na pakawalan si Okaran. Nang magbago ang anyo ni Ira ay napansin ito ni Okaran, inakala na ito ang acrobatic silky, tumalsik naman ang mga Serpo dahil sa ataking ginawa ni Ira, paglingon ni Ira nakita niya si Okaran. Nahihiya si Ira dahil walang suot na damit si Okaran dagdag pa nito na dahil nakita na niya ito dapat ay handa na rin itong magpakasal sa kanya. Naisip naman ng Serpo na kaya ito nakapasok sa teritoryo nila ay meron itong kapangyarihan, kaya gusto din kuhanin ng Serpo ang saging ni Ira. Agad naman umatake ang mantis shrimp ngunit naiiwasan lang ni Ira ang lahat ng pag-atake nito. Sinubukan ni Ira na atakihin ang Serpo gamit ang buhok pero agad itong naharangan na nakapagpatalsik kay Ira. Bigla naman umatake ang mantis shrimp pero naiiwasan lang ito ni Ira habang si Okaran ay naghahanap ng maisusuot na damit. Sa huling suntok ng mantis shrimp nasira nito ang bintana at dumiretso kay Okaran. Pinuri ni Ira ang suntok ng mantis shrimp pero balewala ito kung hindi tatama sa kanya. Habang nakikipaglaban si Ira sa mantis shrimp biglang umatake ang Serpo pero ginawang pangharang ni Ira ang mantis shrimp. Sa patuloy na pag-atake ng mantis shrimp nag-counter-attack si Ira at sinipa niya ito. Pero nagawa itong harangan ng mantis shrimp kaya muling umatake si Ira mula sa ilalim. Dahilan para lumusat ito sa kisame. Bago pa makaatake si Ira ginamit ng Serpo ang gravity at tumama ito sa pader.
Pinapaliwanag ng Serpo na dahil maraming may kapangyarihan ang magkakasama sa iisang lugar, ay makakagawa sila ng bagong ebolusyon mula rito. Kahit hindi ito parte ng plano nila ay kukuhanin na rin nila ang saging ni Aira. Agad na umatake ang Mantis Shrimp na nakapagpatalsik kay Aira sa sobrang lakas nito ay nasira ang isang classroom. Bigla naman lumabas si Okaran habang nakahubad ay tinatakpan nito ang kanyang saging, at sinasabi na dahil siya ang kailangan ng mga Serpo ay haharapin niya ito. Muling nagbago ng anyo si Okaran pero nakakapit pa rin ito sa kanyang saging. Ginamit ng Serpo ang gravity na nakapagpabagsak kila Okaran at Aira. Habang nahihirapan pinaliwanag ng Serpo ang kanilang ginamit, na pag nasa loob ka nito ang pagbabago ng anyo at maging ang pagtayo ay hindi magagawa sa loob nito. Pero ang problema nito sa kanila ay hindi rin sila makakapasok sa loob nito. Pero ang plano ng Serpo ay ang Mantis Shrimp ang bahala na bumugbog sa kanilang dalawa. Patuloy na sinusuntok si Okaran sa kanyang ulo, pinapatigil ito ni Aira dahil pag nagpatuloy ito baka mamatay si Okaran. Nagawa ni Okaran makapagpalit ng anyo at naharangan ang suntok ng Mantis Shrimp at ginamit ang kanyang ulo para atakihin ito dahilan para tumalsik ang Mantis Shrimp. Nagtaka ang mga Serpo kung paano nakapagpalit ng anyo si Okaran dahil mayroong pumipigil sa kapangyarihan nila. Dumating si Momo at nagagalit ito dahil muli niyang nakita ang mga Serpo na kumuha sa kanya. Nagsama-sama ang tatlo at sinabi ni Aira na naiirita siyang humingi ng tulong kay Momo pero kailangan niyang gawin. Agad naman sumugod sila Okaran at Aira pero biglang ginamit ng Serpo ang gravity at sabay-sabay silang bumagsak. Naiinis naman si Aira at sinabi kay Momo na pigilan ang kapangyarihan ng mga Serpo. Matapos mahuli ng Serpo sila Momo ay ginising nila ang Mantis Shrimp para magtrabaho dahil kung hindi ay babawasan nila ang sahod nito. Dahil sinabi ng Mantis Shrimp na hindi na niya kayang lumaban. Ginamit ng Serpo ang kanyang metal na ari para turukan ito sa ulo at biglang nagbago ng anyo ang Mantis Shrimp. Agad umatake ang Mantis Shrimp at patuloy nitong tinatamaan sila Aira at Okaran. Pinigilan ito ni Momo gamit ang kanyang ESP at inutusan ng Serpo na unahin na ng Mantis Shrimp si Momo. Matapos makatakas nila Okaran at Aira, agad inatake ni Aira ang Mantis Shrimp ngunit naharangan ito at gumanti ng uppercut kay Aira. Bago bumagsak si Aira ay balak ulit suntukin ng Mantis Shrimp pero niligtas ito ni Okaran. Sinipa ni Aira sa muka ang Mantis Shrimp at patuloy nila itong inaatake na parang sumasayaw. Balak naman bawasan ng Serpo ang sweldo ng Mantis Shrimp dahil sa tamad nito magtrabaho. Bigla naman may lumabas na tubig at tumakip sa kanila. Napansin ni Momo na maging ang pader ay naging tubig din, nang makita ni Momo ang umatake sa kanya. Sinabi nito kila Okaran na tumakas na muna sila, natutuwa naman si Okaran dahil nakita niya si Nessie na isang dinosaur. Sinabi ng Serpo na dahil hindi nito napigilan si Momo ay babawasan nila ang sweldo nito pero bigla nitong inatake ang isang Serpo at nahati sa gitna. Nakita ito nila Okaran at Aira kaya agad sila lumangoy papalayo, tumalsik naman pataas si Aira nang tignan ito nila Momo. Nakita nila ang Mantis Shrimp sa ilalim ng tubig at mas malakas ang atake nito pag nasa ilalim ng tubig. Nawalan ng hangin ang Mantis Shrimp kaya tumaas ito para makahinga. Nagpalit ng anyo si Okaran dahil akala ni Momo ay mabilis ito makakalangoy gamit ang bilis ng Turbo Granny. Sinubukan ito ni Okaran ngunit hindi ito makaalis at agad din itong tumaas. At sinabi na hindi marunong lumangoy ang Turbo Granny. Muling pumunta sa ilalim ang Mantis Shrimp at inatake sila ng sunod-sunod. Habang lumalangoy nagtatalo ang dalawa kung paano nila maliligtas si Aira ang balak ni Okaran ay siya ang maging pain, at si Momo ang magliligtas kay Aira. Pero tinanggihan ito ni Momo dahil baka magaya lang ito kay Aira. Ngunit pilit na pinapaunawa ni Okaran na kailangan nilang iligtas si Aira. Muling umatake ang Mantis Shrimp pero nagawa nila itong iwasan at lumubog sa ilalim, sa pagtaas nila may naisip na plano si Momo. Gamit ang kanyang ESP habang nakasakay siya kay Okaran ay pinipiga niya ito gamit ang ESP at dudulas ito paharap na parang nanguhuli ng buhay na isda. Ginamit nila ito para mabilis na makalangoy sa tubig, tumalon sila pataas para mailigtas si Aira, nawala ng malay si Aira dahil sa dami ng tubig na nainom nito. Kaya ginamit ni Momo ang kanyang ESP para tanggalin ang tubig sa loob ni Aira. Nang magising ito sinabi ni Momo na maghubad sila dahil mahirap gumalaw sa bigat ng basang damit.
Mabilis naman lumalangoy ang Serpo dahil sa atake na ginawa ng Nessie, maging ang Mantis Shrimp ay lumangoy ng mabilis dahil sa takot. Ang plano ng Serpo ay magsanib sila ng lakas gamit ang kanyang cable. Sumakay sila Momo at Aira kay Ocaron. Paglubog sa tubig nakita nila ang pinagsanib na alien at inatake sila nito pero nagawa nila itong maiwasan. Habang nag-iipon ng tubig ang alien, balak nila Momo na sirain ang leeg nito para hindi na ito makaatake. Sa pagsugod nila ginamit ni Aira ang kanyang buhok para pigilan ito ngunit naputol lang ito ng alien. Sinubukan muling umatake ni Aira pero sinuntok lang ito ng alien. Sunod-sunod na suntok ang ginawa nito kay Aira na nakapagpatalsik dito. Muling umatake ang alien ng tubig ngunit nagawa nila Momo na maiwasan ito. Naiinis naman si Momo dahil mas lalo itong lumakas noong nagsama ang Nessie, Mantis Shrimp at Serpo. Muling umatake ang alien at tumalsik sila Momo. Pinapaliwanag ng alien dahil mapanganib na nila lang si Momo kaya kailangan na nila itong iligpit bago nila pag-aralan ang katawan nito. Gamit ang suntok balak nilang tapusin si Momo. Hinamon ito ni Momo na sumugod. Sa pag-atake ng alien ginamit ni Momo ang kanyang ESP para matanggal ang tubig. Sinabi ni Momo na mas mabuti kung hindi ito nakapagsanib sa Mantis Shrimp. Dahil malakas nga ito sa tubig. Pero sa lupa ay hindi nila pwedeng gamitin ang lakas nila. Dahil pag ginawa nila iyon sa lupa ay masisira ang kanilang katawan dahil sa sariling lakas nila. Nagawa pa rin makaatake ng alien at sinusubukan na kainin si Momo, pinaliwanag ng alien na kaya niyang tumagal sa ilalim ng tubig. Kaya tinanong niya si Momo kung kaya ba nitong tumagal sa ilalim ng tubig. Bigla naman itong kinapitan ni Aira gamit ang kanyang buhok. Habang nasa ibabaw ng buhok nakahanda si Ocaron dahil hanggat meron itong tinatapakan ay kaya niyang ilabas ang kanyang lakas. Gamit ang ESP ni Momo ay tinanggal nito ang tubig na daraanan ni Ocaron. Sa pag-atake nito ay nabutas nito ang katawan ng alien at nailigtas si Momo. Nang makabalik na sila habang nakahubad at nakapatong si Ocaron kay Momo. Natutuwa si Momo dahil nagawa nilang matalo ang alien. Natutuwa din si Ocaron dahil nakakapit na sila ng matigas na koridor, nagpapasalamat din si Momo dahil sa tigas ng koridor. Habang tumatawa sila Ocaron at Momo, may nagtanong sa kanila kung anong ginagawa nila dahil magkayakap ang dalawa at nakahubad. Napasigaw sa hiya ang dalawa at agad silang tumakbo papalayo. Maging si Aira ay nahiya din at tumakbo din papalayo. Matapos malaman ni Ocaron na si Gigi ang kababata at first love ni Momo ay namangha ito at inakala na isa itong atleta at astig na tao. Ngunit nagpakita ito ng weirdo na ugali na ikinagulat nilang lahat, kinamusta ito ni Dodoria at binati din ito ni Gigi. Sinabi na maganda parent si Dodoria dahil sa sinabi nito pinuri ito ni Dodoria na lumaki itong matalino at inalok na pumasok sa loob. Nagtataka si Momo kung anong nangyayari kaya pinaliwanag ni Dodoria na sa kanila natitira si Gigi. Napasigaw si Momo dahil ayaw niya na tumira sa bahay nila si Gigi. Napaisip naman si Aira dahil may bagong saltang demonyo na naman ang dumating at inakala na may bagong alagad na naman si Momo. Kaya nagalit ito kay Momo at pinaliwanag na nakikipagtulungan lang siya dahil sa mga alien at pagkatapos noon ay si Momo na ang kanyang isusunod. Dagdag pa ni Aira na maghahanap din siya ng kakampi para harapin ang Ragnarok ni Momo, agad itong nagpaalam at nagmamadaling umalis. Habang namamroblema si Momo ay nagpaalam na din si Ocaron para umuwi, sa pag-alis nito kita sa paglalakad ni Ocaron ang panglulumbay. Kaya tinawag ito ni Momo at sinesenyasan ngunit hindi ito maintindihan ni Ocaron, kaya sinabi ni Momo na dapat sabihin ni Ocaron na magkikita ulit sila bukas, na agad naman itong sinabi. Sa pag-alis nito ay kita parent sa itsura ni Ocaron na nasaktan siya sa kanyang nalaman. Habang kumakain nakikipagtalo parent si Momo kung bakit kailangan tumira ni Gigi sa kanilang bahay. Ngunit hindi ito pinansin ni Dodoria. Pinuri naman ni Gigi ang pagkain na ginawa ni Dodoria, kaya sinabi muli ni Dodoria na matalino talaga si Gigi. Pinaliwanag ni Dodoria na kaya sa kanila titira si Gigi dahil na ospital ang magulang nito. Sinabi naman ni Momo na kung wala bang ibang kamag-anak si Gigi na mapupuntahan. Pero sinabi lang ni Dodoria na ang dapat ay nagtutulungan sila. Habang naghuhugas sinabi nito na ang weird nang nangyayari dahil hindi naman sila close noon. Humingi naman ng sorry si Gigi dahil noong elementary sila ay lagi niya itong pinagtitripan.
Inamin ni Gigi na nakakakita na rin siya ng mga multo kaya agad itong tinanong ni Momo kung mayroon ba itong napulot na itlog. Nagtaka si Gigi kung anong itlog iyon. Nagtanong ito kung may sinabi ba siyang bastos. Nagkwento si Gigi noong lumipat sila sa may bundok dahil mahilig din siya sa mapunong lugar. Dahil malaki at maganda ang kanilang nilipatan ay sobrang saya niya noon, pero unti-unti ay nakakaramdam na din siya ng kakaiba sa paligid na hindi niya mapaliwanag. Lahat ng kagamitan sa bahay nila tulad ng banyo maging paliguan ay hindi normal ang dating sa kanya. Hindi niya rin ito masabi sa kanyang magulang dahil hindi rin ito makikinig sa kanya. Kaya inisip niya na baka guni-guni lang lahat ng iyon. Kaya mas pinili niya na mabuhay na parang walang napapansin. Na kaya ito nagpapakita sa kanya ay dahil gusto nitong sabihin na tignan siya ni Gigi. Mula noon lagi na itong nagpapakita kay Gigi at nag-umpisa na din sumama ang pakiramdam ng kanyang mga magulang. Kaya humingi siya ng tulong sa mga kilalang espiritista, sa 5 tumulong sa kanya, ang 3 dito ay nagpakamatay. Kaya nagsabi ang mga espiritista na ang hingan niya ng tulong ay ang tita ni Momo na si Dodoria. Sinabi ni Momo na tama lang na sa kanila siya nagpunta, muling humingi ng sorry si Gigi, kaya tinanong ito ni Momo kung bakit ito nahingi ng sorry sa kanya. Kaya sinabi ni Gigi nang dahil sa pinagtitripan niya ito dati at dinamay pa sa problema. Sinagot ito ni Momo na imbis na manghingi ng sorry ay humingi na lang ito ng tulong. Dagdag pa nito na wag nang ito mag-alala dahil malakas si Dodoria, isang suntok lang nito ay taob agad ang masamang espiritong sinasabi ni Gigi. Ngunit sinabi ni Dodoria na wala siyang gagawin doon dahil ang kapangyarihan niya ay gumagana lang sa kanilang lugar ng Kamigoe. Kaya si Momo ang inutusan niya na gumawa ng trabaho. Tinanong ito ni Momo kung bakit siya ang gagawa. Sinabi ni Dodoria na baka dahil ito sa itlog na nawawala. At kung tatanggapin ito ni Momo ay ibibili siya ni Dodoria ng uniforme. Dahil kila Momo na sila titira ay nag-enroll ito sa school kung saan magkaklase sila ni Momo, namangha naman ang mga kaklase nito dahil sa angkin nitong kagwapuhan. Habang pinapakilala ito ng teacher ay puro pa-cute ang ginagawa nito sa kanyang mga kaklase. Sa sobrang ingay nito ay walang magawa si Momo kundi ang mainis. Biglang sinabi ni Gigi sa lahat na magkasama sila sa bahay ni Momo kaya nagalit si Momo at sinakal nito si Gigi, habang nakayuko si Okaran. Nag-iisip ito kung may gusto pa rin ba si Momo sa kababata nitong si Gigi na kung magkakatuluyan ang dalawa, ay magiging kaibigan pa rin ba ang tingin sa kanya ni Momo. At mawawala ang hilig nito sa mga multo tapos ay hindi na sila mag-uusap ng tungkol doon tuwing break time. Nagdesisyon si Okaran na imbis na mag-isip ay uunahin na lang niya na palakasin ang kanyang sarili. Bigla naman dumating si Momo na ikinagulat ni Okaran kaya dumiretso ito sa halaman. Tinanong ito ni Okaran kung kumain na ba si Momo. Sinagot ito ni Momo na bago pa lang siya kakain at babantayan niya ang ginagawa ni Okaran. Habang nagte-train ng si Okaran dahil meron itong kapit sa kanyang mga kamay ay inalok ito ni Momo na susubuan na lang niya si Okaran, kaya namula ang muka ni Okaran. Ngunit ikinagulat ni Okaran nang makita niya na dumating si Gigi, iniisip ni Okaran na lalayo na lang siya dahil hindi niya kaya, na may kausap na iba si Momo. Habang naglalakad nakakita si Okaran ng tumatakbo. Ito ay si Taro, isang anatomical model. Patuloy lang ito sa pagtakbo na ikinatakot ni Okaran kaya tumakbo din ito. Ngunit nilampasan lang ito ni Taro habang sinasabi na walang makakapigil sa kanya. Nagulat naman si Momo at Gigi sa kanilang nakita. Patuloy pa rin sa pagtakbo si Taro kaya ang balak ni Momo ay pigilan ito pero kinapitan ni Gigi dahilan para matamba sila. Sa pagtalon ni Taro, nakita ni Momo na ang itlog nito ay ginto. Kaya ginamit ni Momo ang kanyang ESP para mapigilan ito ngunit nadala sila nito sa pagtakbo palabas ng school. Nagtanggal naman si Okaran ng kanyang sapatos at nagpalit ito ng anyo. Patuloy pa rin sa pagtakbo si Taro at agad din itong naabutan ni Okaran. Sinabi ni Taro na kung balak din ba nito na hadlangan siya kaya mas binilisan pa ni Taro ang kanyang pagtakbo. Kaya ginamit ni Momo ang kanyang ESP para makapitan si Okaran. Ngunit dahil mababangga sila ng boss ay hinila ito ni Okaran para mailigtas, sa pagtalon ni Okaran ay pinasa niya si Momo at Gigi. Sa patuloy ng paghabol nila Momo muli nitong ginamit ang kanyang ESP para mapigilan nila ito. Habang hinihila nila ito ay nakakapit ito sa poste dahil sa lakas ng paghila nila Momo ay nagsira-sira ang katawan nito para makatakas at muling din nabuo ang katawan nito.
Nagpatuloy ito sa pagtakbo hanggang sa hindi na siya makita nila Momo. Muling bumalik si Okaran sa kanyang anyo at tinanong si Momo kung paano nila ito makikita. Hindi nagsalita si Momo pero meron itong pinukpok sa kanyang kamay at nakarinig ng pagsigaw. Muli itong piniga ni Momo at muli nilang narinig ang pagsigaw nito, agad din nila itong pinuntahan. Nang makita nila ito tinanong ni Okaran kung papaano nito nalaman kung saan ito nagpunta. Pinaliwanag ni Momo na dahil nagpira-piraso ito ay nakuha niya ang puso nito at naisip na kung masasaktan ba ito kapag pinisil niya ito kaya narinig ang pagsigaw nito. Pinangako ni Momo na ibabalik nito ang puso, ngunit gusto muna ni Momo na makita ang itlog nito. Nang biglang may nagsalita sa itaas kaya agad tumayo si Taro at hinanap. Ito pala ang kanyang girlfriend. Sinabi ni Hana na isa ding anatomical model, kung bakit pa ito nagpunta. Sinagot lang ito ni Taro dahil mahal niya ito kaya siya nagpunta. Habang nakatingin ang tatlo sa dalawa, habang sinasabi kung gaano nila kamahal ang isa't isa na-realize naman ni Okaran kung gaano kahalaga sa kanya si Momo kaya nagkaroon si Okaran ng lakas ng loob. Nagpaalam si Okaran na kung pwedeng patirahin muna si Hana sa bahay nila Dodoria, ngunit tinanggihan ito ni Dodoria at sinabi, na bakit hindi sa bahay nila Okaran ito patirahin. Pero sinabi ni Okaran na dahil sa bahay lang ni Dodoria ito masusuportahan, kaya binanggit ni Momo na nandun naman ang pusa kaya bakit hindi magdagdag pa ng isa. Nagalit ang pusa dahil ayaw niyang may kumpara dito. Tinanong ni Dodoria kung paano yung lalaki na anatomical model, sinagot ito ni Momo na bumalik na ito sa science room sa school. Dagdag pa ni Momo na tuwing gabi ay tatakas ito sa school para makipagkita sa kanyang girlfriend. Patuloy naman sa pagmamakaawa ang tatlo na payagan ang gusto nila. Kaya pumayag na din si Dodoria ngunit kailangan ay hindi sila makaistorbo sa mga kapitbahay, kinamusta ni Dodoria yung itlog ni Okaran. Pinaliwanag ni Momo na dekorasyon lang para sa Christmas ang kanyang nakita doon, habang nag-aayos ng lamesa si Momo may nakita si Gigi na dumi sa ulo ni Momo kaya tinanggal niya ito. Kaya nagselos si Okaran sa kanyang nakita. Nagpakitang gilas ito kay Momo na mayroon pang dumi sa ulo nito, tinanggal niya rin ito. Habang bumubulong na hindi siya susuko at lalaban siya. Habang inaayos ang lamesa nagsimulang kumanta si Okaran ng theme song ng Slam Dunk. Kaya kumanta na rin si Gigi, dahil sa sobrang gulo ng dalawa ay nagalit si Dodoria. Agad din naman humingi ng sorry sila Okaran at Gigi, dagdag pa ni Dodoria na maghanda na si Momo ng kanyang mga panty dahil pupunta siya sa bahay nila Gigi. Nagalit naman si Momo dahil bakit kailangan pang sabihin iyon sa kanya. Nagulat naman si Okaran kung bakit ito pupunta sa bahay ni Gigi. Kaya pinaliwanag niya na dahil sa sumpa na kailangang tanggalin sa bahay nila Gigi, ngunit nagagalit si Okaran kung bakit silang dalawa lang ang pupunta doon. Sinagot ito ni Momo na balak niyang tanungin si Okaran kung pwede ito sumama, agad naman pumayag si Okaran, at gusto niya na matapos na ito para makauwi na rin si Gigi sa kanila. Isang grupo naman ng mga estudyante ang nagpunta sa school upang makipag-usap sa mga espiritu, nang bigla silang may narinig na tumatakbo. Sa paglingon nila nakita nila si Taro na tumatakbo at bigla itong tumalon sa bintana, pagkatapos ay casual itong sumakay sa train. Sa pagbaba nito muli itong tumakbo at nagmamadali habang sinisigaw ang pangalan ni Hana, ngunit bigla itong nabangga ng isang truck kaya nagkasira-sira ang katawan nito. Nag-iintay naman sila Hana at Momo sa pagdating ni Taro, pero inabutan na sila ng umaga ngunit wala pa rin ito, pero nagawa pa rin makarating ni Taro at niyakap nito si Hana. Nagpapasalamat naman si Taro kay Momo dahil sa pagsama nito kay Hana, pinaliwanag ni Taro na mayroon lang nangyari kaya natagalan siya sa pagdating. Nababalisa naman si Gigi at hindi ito makatulog dahil palagi niyang naiisip ang espiritu na nagpapakita sa kanya. Kinabukasan habang nakasakay sa train naglalaro ang tatlo ng baraha. Inaasar nila Momo at Gigi si Okaran dahil unang beses lang nito maglaro ng angguyan. Habang nag-uusap sila Momo at Gigi ay nakatingin lang si Okaran sa kanila at iniisip nito na kailangan niya ng distraction para hindi mapansin sila Momo at Gigi. Kaya nag-focus muna siya sa paghahanap ng kanyang itlog. Ito lang ang palagi niyang iniisip ng paulit-ulit nang bigla itong kausapin ni Momo kaya napasigaw ito ng itlog, na ikinatuwa naman ni Momo. Nagtanong si Gigi kung mahilig ba sila sa mga dirty jokes, kaya sinabi ni Momo na may rason kung bakit sila nagsasalita nito.
Kaya nagbiro na lang si Gigi, tuwang-tuwa naman si Momo habang si Okaran ay nagseselo sa mga nangyayari kaya umisip siya ng paraan para mapansin ni Momo. Sinabi ni Okaran na kung gusto ba nila malaman ang tungkol sa mga Tsuchinoko, matapos itong ipaliwanag ni Okaran, sumang-ayon si Gigi dito. Dagdag pa ni Gigi na mayroong din alamat ng malaking ahas sa kanila at mayroong 200 na taon na simbahan para sa mga ahas, na tinatawag na Tsuchinoko Shrine. Natuwa si Momo, sinabi na gusto niyang makita ang malaking ahas, muling gumawa ng paraan si Okaran para hindi tumingin si Momo kay Gigi. Pinakita ni Okaran ang isa pang unidentified mysterious animal. Natuwa naman si Gigi nang makita ito kaya napaisip si Okaran na mayroon pa pala siyang makakausap tungkol dito bukod kay Momo. Sa sobrang saya ni Okaran ay napatulala na lang ito, pagbaba nila ng train na mangha si Momo sa lugar dahil puro hot spring sa lugar nila Gigi. Pinaliwanag ni Gigi na dahil sa trabaho ng kanyang ama na isang professor na nagre-research tungkol sa mga bulkan kaya sila lumipat dito. Pagdating sa bahay nila Gigi, tinanong niya si Momo kung mayroon ba itong nararamdamang kakaibang aura. Sinagot ito ni Momo na wala siyang nararamdaman at normal lang ang lahat. Nagulat naman si Gigi dahil sa tapat pa lang ng bahay nila ay sobrang natatakot na ang mga spirit medium dito. Pagpasok sa loob ng bahay, sinubukan muli ni Momo na pakiramdaman ang buong lugar at bigla niyang binuksan ang TV, sinabi na wala siyang nararamdaman. Pinaliwanag ni Momo dahil sinabi ng mga spirit medium na nakakatakot sa bahay nila Gigi, pakiramdam ni Momo na nagtatago pa ang multo tulad ng nangyari kay Turbo Granny. Na pag mahina ang aura ay mahirap din silang maramdaman, kaya madali rin sila makapagtago, kaya para kay Momo ay sisiw lang ito sa kanya. Natuwa naman si Gigi, tinawag na bossing si Momo habang minamasahe, inutusan ni Momo si Gigi na ikuha siya ng palamig. Pag-alis ni Gigi, kinausap nito si Okaran at sinabi na magpahinga muna sila. Inaalok ito ni Momo na umupo sa tabi niya. Sa pag-upo ni Okaran, agad din tumayo si Momo para maligo sa hot spring. Sinabi ni Momo na sila na muna ni Gigi ang bahala sa bahay. Ngunit nag-aalala si Okaran dahil baka biglang lumabas ang multo, pero sinabi lang ni Momo na uuwi na lang mamayang gabi. Sa pag-alis ni Momo, biglang lumabas si Gigi, dala ang palamig ni Momo. Pero sinabi ni Okaran na maliligo sa hot spring si Momo, kaya naisip ni Gigi na maglaro na lang sila ni Okaran ng football. Dahil hindi marunong si Okaran ay tinuturuan ito ni Gigi, ngunit naisip ni Okaran na buti na lang at wala si Momo dahil nakakahiya ito para sa kanya. Kaya naisip ni Okaran na kung makakapag-practice lang siya ay makakapagpakitang gilas din siya kay Momo. Nagtanong naman si Gigi kung may gusto ba si Okaran kay Momo dahil doon ay natigilan si Okaran sa pagsipa, sa kabilang banda habang naliligo si Momo. Iniisip nito kung magkakasundo ba ang dalawa dahil ito ang unang lalaki na kaibigan ni Okaran kaya naisip niya na wag muna makigulo. Ngunit hindi napansin ni Momo na mayroon palang nakatingin sa kanya, sinabi naman ni Okaran kay Gigi na importante si Momo para sa kanya. Ngunit para naman kay Gigi, ang gusto niya kay Momo ay yung mukha pati ugali nito, sinagot ito ni Okaran na iyon din ang gusto niya kay Momo. Kaya nagtalo ang dalawa habang naglalaro ay sinasabi pa nila ang iba pang gusto nila kay Momo, pinagyabang ni Gigi na mas lamang siya dahil kababata niya si Momo. Ngunit sa isip ni Okaran ay mas lamang siya dahil nahalikan na niya si Momo. Napansin naman ni Momo na mataas ang harang kaya wala siyang makita sa labas. Biglang nagbukas ang pinto at pumasok ang grupo ng matatanda upang maligo. Dahil walang balak sumuko sila Gigi at Okaran ay naisip ni Gigi na magkamayan na sila at magbati, ngunit bigla itong hinila ni Gigi at sinakal si Okaran. May napansin si Okaran kaya sinabi kay Gigi na tignan ito kaya tumigil si Gigi. Tinanong niya ito kung meron ba itong napapansin, sinagot ito na wala naman kwarto sa tabi ng pasukan. Tinanong naman ng matanda si Momo kung bakit mag-isa lang ito pumasok sa loob, dahil ang hot spring pala na iyon ay pang-unisex. Pinaliwanag ni Gigi na pag mula sa labas mo titignan ay parang imposible na magkaroon ng kwarto dito. Nag-iisip naman si Momo kung papaano siya makakalabas dahil nakaharang sa daan ng grupo ng matatanda, dahil pag hindi pa siya umahan ay patuloy lang siyang mahihilo. Naisip ni Gigi na sirain na lang ang pader. Tingin niya na yun ang dahilan kung bakit nagkaganon ang kanyang mga magulang. Tinanong si Momo ng matanda kung alam ba nito ang buwaya. Sagot ni Momo na isa itong malaking tuko, sinagot ito ng matanda na hindi iyon,
kundi yung mga mahilig tumambay sa hot spring at naghahanap ng mga babaeng nakahubad. Unti-unti naman lumalapit ang mga matanda kay Momo, matapos sirain ni Gigi ang pader nakakita sila ng madaming talisman sa loob nito, habang papalapit ang mga matanda ay naisip ni Momo. Pag napa-atras niya ang pinuno nito ay magwawatak-watak na rin sila, ngunit bago pa makaatake si Momo bigla na lang tinapitan ng kamay ni Momo at nilubog ito sa ilalim. Hindi naman makapaniwala sila Gigi at Ocaron sa kanilang nakita.